Ayan, hello guys. Ayan, pag-usapan po natin itong mga pagbibigay ng ayuda, no? So, itong mga riders na 'to ay pumila at syempre kukunin nila ang kanilang ayuda. So, 5,000 ito. Sa isang normal na bumabiyahe, yung 5,000 po, aminin natin na hindi natin ito makukuha sa isang biyahehan lang. Lalong-lalo na yung mga joyride, yung mga angkas, hindi po natin ito makukuha sa isang biyahe lang. So sila ay pumila para sa ayuda dahil nga ito ang programa ng pamahalaan dahil nga nagtaas ang langis dahil nga sa gera sa Middle East. Kaya nagbigay ang pamahalaan ng ayuda. So 5,000 po ito. At syempre ito po ay nangyari sa Quezon City. Alam naman natin na napakaraming tao sa Quezon City. Kaya ang nangyari, umaga pa lang sila pumila, pero gabi na ito naibigay. At katakot-takot nga po na reklamo ang sinabi. At ito po ay syempre na-videohan at narinig natin in public. At isa pa, ang pinaka ayaw pa natin dito ay ikinukumpara sa dating administration na nagbigay ng ayuda noong pandemic. Na ang sabi nila ay nung pandemic ay hindi raw nahihirapan ang mga tao at maginhawa raw ito. Kung nahihirapan man daw ay gumagawa raw ng paraan, which is not true. Alam niyo po ba kung gaano kahirap kumuha ng ayuda noong pandemic? Narito po ang video muna ng driver na to na kung ano-ano yung sinasabi at kinukumpara nga yung pagkuha ng ayuda noong pandemic at ngayon. So pakinggan natin si Manong driver. Ang pagbigay ng ayuda, dapat hindi pinapahirapan ng tao. Hindi ka tulad ng nakarang presidente. Pag nahihirapan ng tao, gagawa sila ng paraan. Hindi ka tulad ng nakarang presidente, Stop muna natin. Gawa tayo ng paraan para mapadali. 11. Nang umaga. Hanggang ngayon. Hindi pa nakukuha yung 5,000. Hindi pa. Oo. 5,000 lang kukunin. Kung gaano pinahirapan yung mga tao, mga rider, ganun na lang. Yan, pinahirapan daw sila, gutom. Alam naman nila, napipila sila dyan. Bakit? Kumpara nyo naman kung babiyahe kayo. Pagod na pagod kayo, hindi pa nga kayo kikita ng 5,000 dyan. Tapos nagre-reklamo pa kayo. Kayo na nga itong binibigyan, alam namin na DDS kayo. Pero kayo pa yung nauuna dyan sa pila, oh. Nagkukumahog kayong pumila dyan. Dapat nga, kung magre-reklamo kayo at alam nyo sinusuportahan nyo si Duterte, di dapat hindi kayo pumipila dyan. Kung hinahamak nyo man lang yung ating Pangulo, dapat hindi na kayo pumipila dyan. Tapos sasabihin nyo pa, mas okay pa nung nakaraang administration dahil gumagawa raw ng paraan. So tingnan nyo nga kung gumagawa ng paraan, etong mga video itong makikita nyo. Tingnan natin kung gaano kahirap ang dinanas ng ating mga kababayan na halos ngayon pipila, kinabukasan pa makukuha. Ano yung kasinungalingan nyo? Huwag kami ang paandaran nyo ng kasinungalingan nyo yan dahil alam natin kung ano ang nangyari noon. Nung pandemic noon, na wala namang ginagawa na paraan. Hirap na hirap ang mga kababayan natin sa pagpila. Anong pandemic na yung taas 1,000 lang ang ibibigay. Yung iba 2,000 ang makukuha. Unlike sa inyo 5,000 oh. Saan kayo kukuha na kamay ng Diyos? Na 5,000. Kung gaano pinahirapan yung mga tao, mga rider, ganun na lang. Takal talaga. Pinahirapan kami. Nahirapan kami kasi wala pong kain. Panangalian sa kapunan. Gutom.
Kasi isip ko nga po kasi mag-aambangan nga po kami ng mga anak ko, pamili namin ng bigas. Medyo kulang kasi walang mga pasok ngayon. Kaso wala naman tayo magawa eh. Ayan, so nakita niyo po ba? Kahit mga senior citizens, hirap na hirap pumila nung nakaraang administration. Tapos sasabihin nyo, yung kay Tatay Digong nyo, ay madali, ay napakaginhawa nyo na pumipila. Hindi nyo ba yan na-recall yung mga yan? Makapagsinungaling lang kayo eh. Sinong papaniwalain nyo? Ha? Mga ano na to, mga tao na to eh. May pagtanggol nyo lang si Duterte, magsisinungaling na kayo. Eh may mga video yan eh. Hindi nyo maitatanggi yung mga video na kumakalat na talaga namang kahit 10 years pa yan. Ang nakakaraan, makikita at makikita nyo pa rin yan. Kaya hindi kayo pwedeng magsinungaling. Ngayon, pagka nakita nyo to, anong masasabi nyo? Yung video na to, na halos ngayon pumila, kinabukasan pa. Gutom na sila. Ha? Bukod sa gutom na gutom, wala pa silang maibili. Dahil nga pandemic noon, wala silang mga trabaho. Eh ngayon may mga trabaho ang mga tao. Kayo may mga trabaho, umabsent nga lang kayo eh. Para kumuha ng ayuda. Eh, kumpara nyo noon, walang pambiling tubig, walang pambiling pagkain. Kaya nagtsatsaga sila. Anong sabi ni Digong noon? Bahala kayo, mahihirap kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Ha? Wala siyang nagawa sa pagtaas ng langis. Wala siyang nagawa sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ang mga bigas. Ha? Tapos ngayon kung ano-anong nirereklamo nyo. Ha? Pipila na nga lang kayo dyan kung ano-ano pang nirereklamo nyo. Ha? Mainit, walang tubig. O tapos sasabihin nyo pa yung hindi naman ako nag-aano dun sa namatay. Eh kaso alam niya naman na may sakit siya, sana hindi na lang siya pumila doon. Kaso talaga namang pipila, alam natin yung pipila dahil kailangan nga naman ang pera. Pero alam niya sa sarili niya na bawal siya sa mainit kasi nga high blood siya, maaaring ma-stroke siya. Kaso itinaya pa rin niya ang buhay niya. Kaya ganun ang nangyari. Dapat hindi na. Alam niya na yung sa sarili niya na nahihirapan na siya. Dapat umano na siya. Pero sa tingin natin ay hanggang doon na lang ang buhay niya. Isisisi niyo pa rin niya sa Pangulo? Na may namatay? Eh bakit? Inano nyo ba? Inano nyo ba yung namatay? May sakit yun eh. May chance talaga
Okay? So, hindi naman tayo nag-aano sa namatay. Hindi naman natin siya sinisisi talaga. Pero dapat, tiningnan niya rin yung kanyang kalusugan bago siya pumila doon. Okay? So, ang masasabi ko lang dito sa mga taong ito, mahilig kayo magreklamo. Alam niyo, sa kakareklamo niyo yan, lalo kayong mawawalan eh. Lalo kayong maghihirap. Ha? Nakita niyo na. Mas mahirap. Ito lang masasabi ko, mas mahirap sa panahon ni Digong. Tandaan niyo yan, pero nakaya natin yun ngayon. Gumagawa ang Pangulo, lagi niyong nakikita na ang Pangulo umaalalay sa atin, pero reklamo pa rin kayo ng reklamo, nag-aano pa nga eh. Nagrarally pa nga eh. Ha? Nagrarally pa. Samantalang, ayan, may chance na naman na magputukan na naman dahil nag-uunsehan yung dalawa, yung Iran at yung United States, nag-uunsehan. May chance na naman na magputukan na naman, pero dapat ipanalangin natin yan. Huwag na tayo magreklamo ng magreklamo. Ipanalangin na lang natin ang Iran at ang US na matigil na talaga ito. Permanently. Ha? Ewan ko sa inyo. Di na kayo natuto.